Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2651 hanggang Kabanata 2660. Kabanata 2651. Naramdaman ito ni Yehan, bahagya siyang tumawa at sinabi. Isa nga siyang babae, pero mayroon na siyang sariling minamahal. Sabi ko naman ay isang tao, nagseselos ka ba? Meron ba? Nakangiting sagot ni Yeching, may halong tusong ngiti. Sino pa ba sa mundo ang mas nakakakilala sa iyo bukod sa akin? Biglang hinailan ni Yehan si Yeching papunta sa kanyang kondongen at pinaupo ito. Hindi pa nila kailanman nagawa ang ganitong kaintim na kilos noon. Nang makita ito, bahagyang namula at natarante si Yeching. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, ngunit halata rin ang bahagyang pananabik sa kanyang mukha. Pagkatapos ng digmaang ito, ano sa tingin mo kung opisyal nating pagtibayin ang ating relasyon? Tinitigan ni Yehan si Yeching ng buong lamang. Sa sandaling iyon, habang nakatitig sa mga mata ni Yehan na kasentalam ng madilim na kalangitan sa gabi, unti-unting huminahon ang nagugulong damdamin ni Yeching. Mahinhin siyang tumango, namumula ang mukha at pati ang likod ng mga tainga. Mabilis lumipas ang gabi. Magdamag silang magkasamang nakaupo sa bubong, pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Ang tanawin ng gabi ay may kakaibang ganda. Ngunit hindi nila alam na sa dilim ng gabing iyon, may isang pares ng mga mata na tahimik na nakamasid sa kanila mula simula hanggang matapos. Hindi siya lumabas upang gambalain ang 2 taong nagmamahalan. Pag-akyat ng araw kinabukasan, matapos ang maikling pagpupulong kasama ang mga pinuno ng lahi ng tao, umalis si Yehan mag-isa mula sa dakilang desyertong lungsod. Marahan siyang naglakad palabas ng syudad. Hindi siya sinundan ni Yeching, buo ang tiwala nito kay Yehan. Bukod pa rito, may 10 alipin ng espada na nagbabantay sa kanya, kaya't walang dapat ay panggamba sa lupaing ito ng mga tao. Nang makarating si Yehan sa labas ng lungsod, dapit hapon na at papalubog na ang araw. Pumunta siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Chen Liu. Ngunit ngayon, wala pa roon si Chen Liu, kaya't tahimik siyang naghintay. Nakatago sa dilim ang 10 alipin ng espada, kaya't kampante si Yehan. Di nagtagal, muling bumalot ang gabi sa buong lupa. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Yehan, ngunit unti-unti niya itong binuksan. Mula nang nandito ka na, lumabas ka na. Pero nasaan ang iba pang kasapi ng angkan ng Tianmei? Tanong ni Yehan habang humaharap sa isang marikit na aninong papalapit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang lumalapit ito, unti-unting lumino ang maamong mukha nito. Nasa lungsod ng mga demonyo pa rin sila, Kuya Hanye. Natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Sabi ni Chen Liu habang nakatingin kay Yehan ng may halong komplikadong emosyon. Dati silang mabuting magkaibigan, ngunit ngayon tila magkasangga lamang sa isang kasunduan. Tawagin mo akong Yehan, yan ang tunay kong pangalan. Napabuntong hininga si Yehan bago nagsalita muli. Mukhang minamaliit ko ang kakayahan ng lahi ng Tianmei. Napakabilis mong nakuha ang sagot. Sabihin mo sa akin, anong lihim na hakbang ang inihahanda ng angkan ng Yao? Kung ganun, mula ngayon tatawagan kitang Kuya Ye. Parang nakalimutan mo na kaming mga Tianmei ay may likas na kakayahan, mayroon kaming mga matang nakakakita sa ilusyon at nakalilin lang sa mundo. Sagot ni Chen Liu, nagtatag na ang lahi ng Yao ng isang teleportation formation. Tanging sa lupa ng mga demonyo ito may tatayo at kailangan nito ng napakalakas na enerhiya ng demonyo upang gumana. Sa pamamagitan ng teleportation formation na ito, gamit ang tumpak na koordenado, maaaring dumating ang hukbo ng Yao sa alinmang lugar ng lupain ng tao nang hindi namamalayan. Teleportation formation. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan. Ibig sabihin, ang formasyong ito ay kapareho ng astrolabe na pag-aari ko. Saan ito itinayo ng lahi ng Yao? Sa gitnang bahagi ng lungsod ng mabagsik na demonyo, tugon ni Chen Liu. Kuya Ye, kung gusto mong sirain ang teleportation array, matutulungan kita bilang kabayaran sa pagpapalaya mo sa akin noon. Tahimik na nagtanong si Yehan, may paraan ka ba talaga? Sumagot si Chen Liu, mag-iisip ako ng paraan upang mailayo muna ang mga malalakas na nilalang ng lahi ng Yao mula sa lungsod ng mabagsik na demonyo. Kapag nangyari iyon, maaaring salakayin ng hukbo ng tao ang lungsod at sirain ang formation.
Napakahirap gawin ng ganitong klaseng array, ang mga materyales nito ay pambihira. Kapag nasira ito, magiging mahirap para sa lahi ng Yao na muling makagawa. Kumikinang ang mga mata ni Yehan. Kung aalis ang mga malalakas na demonyo sa lungsod, maaaring makapasok ang hukbo ng tao at hindi lamang masisira ang formation, kundi mababawasan pa ang lakas ng kalaban. Ligtas ba para sa'yo ang gagawin mong ito? Kung mapapahamak ka, kalimutan mo na, sabi ni Yehan matapos mag-isip. Kung kailangan ni Chen Liu na isugal ang buhay niya para rito, hindi iyon gusto ni Yehan. Ayaw niyang mapahamak ang isang babae para sa kanya, lalo na si Chen Liu, na maaaring maging dakilang babae sa hinaharap. Nang marinig ni Chen Liu ang mga salitang puno ng pag-aalala, bahagyang nanginig ang kanyang puso. Sa mga mata ni Yehan, tila nakita niyang muli si Han Ye ng nakaraan. Ngumiti siya ng pilit. Salamat sa iyong pag-aalala, Kuya Ye. Kung naglakas loob akong sabihin ito, ibig sabihin ay handa ako. Hintayin mo na lang ang aking balita. Tinutulungan mo ako ng ganito, balak mo bang pagtaksilan ng lahi ng Yao? Tanong bigla ni Yehan. Ikaw na mismo ang nagsabi, tinutulungan kita. Dahil sa puso ko, ikaw pa rin si Kuya Han Ye. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mapanuksong ngiti sa mukha ni Chen Liu, puno ng alindog, ngunit si Yehan ay nanatiling kalmado. Kung ganun, kapag nagtagumpay ito, may utang akong pabor sa'yo, mabagal na sabi ni Yehan. At gaya ng pangako ko, kapag tapos na ito, isasama kita kay Awatchang at palalayain ko kayong lahat. Pagkasabi noon, dinala ni Yehan si Chen Liu sa mundong Taoista at lumitaw sila sa labas ng maliit na bakuran kung saan naninirahan si Awatchang. Nasa loob siya, kaya hindi na ako papasok. Babalikan kita pagkalipas ng kalahating oras. Pagkasabi niyon, tumalikod si Yehan at naglaho. Habang nakatingin sa papalayong likod ni Yehan, unti-unting lumitaw sa mukha ni Chen Liu ang malungkot na ngiti. Mahinang bulong niya sa sarili. Kuya Han Ye, sana, hindi mo ako kamuhian sa hinaharap. Kabanata 2652. Hindi na pinakialaman ni Yehan ang pagkikita ni na Chen Liu at Awatchang. Dahil mahal nila ang isa't isa, mabuting bagay na magkasama sila. Gayunpaman, kahit pumayag si Yehan na palayain si Awatchang, hindi siya pumayag na palayain ang buong lahi ng hari ng Peacock. Kaya matapos niyang umalis sa maliit na bakurang tinitirhan mag-isa ni Awatchang, nagtungo si Yehan sa lugar ng hari ng Daming. Bagaman ang buong lahi ng Peacock ay nakakulong sa mundong Taoista, hindi nilimitahan ni Yehan ang kanilang kalayaan. Dito, maaari pa rin silang mamuhay na parang nasa kanilang kaharian, at si Hari Daming ay nananatiling hari ng lahi ng Peacock. Pagdating ni Yehan doon, nakatayo si Hari Daming sa loob ng bulwagan, nakatalikod sa kanya at hindi gumagalaw. Siya lamang ang naroon. Dumating ka na, mahinang sabi ni Hari Daming na para bang alam niyang paparating si Yehan. Oo, narito na ako, Hari Daming. Ano ang iniisip mo? Lumapit si Yehan sa likuran ng dati marangal na hari na ngayon tila isang pagod na gitnang edad na lalaki. Naalala niya ang sinabi noon ni Awatchang na hilingin niyang muli ang pakikipagtagpo kay Hari Daming. Kaya't may dahilan si Yehan na maniwalang baka may desisyon ng nabuo sa puso ng hari. Anong gusto mong marinig mula sa akin? Ang sumuko sa lahi ng tao? O ang makipag-alyansa sa lahi ng tao at ipagkanulo ang lahi ng demonyo? Lumingon si Hari Daming at ang mga mata niyang tila walang sigla ay biglang nagningning, gaya ng dalawang matang may kuryente, nakatingin ng matalim kay Yehan. Hindi ko rin naman gustong marinig iyon, sagot ni Yehan. Hari Daming, alam mo ang iniisip ko. Ang kailangan ko ay sinseridad. Kung ganun, magiging maayos ang ating pagtutulungan. At isa pa, gusto kong sabihin sa'yo, si Awatchang ay maaari nang umalis dito. Pinalaya ko siya, pero ikaw, hindi pa, maliban kung taos puso kang makikipagtulungan sa lahi ng tao. Hindi ka naman tao ng damdamin. Mukhang may interes na nakataya kaya mo siya pinalaya, hindi ba? Malamig na sabi ni Hari Daming habang sinusuri si Yehan na parang nabasa na niya ang laman ng isip nito. Sumagot si Yehan, Malika, Hari Daming. Kahit pa dahil sa interes, tapat akong tumetreto sa mga tunay na kaibigan. Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Ang pipiliin mo ay magtatakda sa kapalaran ng buong lahi ng Peacock. Magiging tunay ba tayong magkaibigan, o mananatiling pawang pamilyar na estranghero? Tinanong mo na ba ang sarili mo kung anong pakinabang ang makukuha ng lahi ng Peacock kung makikipag-alyansa kami sa lahi ng tao? Tanong ni Hari Daming habang nakatitig kay Yehan. Sumagot si Yehan, sa totoo lang, wala masyadong mabuting dulot at maaaring ituring itong pagtataksil sa templo.
Kung ganun, paano mo inaasahan na makapagpapasya ako sa ganitong kalagayan? Mariing sabi ni Harry Daming, tila lumalim ang kanyang mga mata. Ngunit sa ngayon, dalawa lamang ang landas na nasa harap mo. Ang dalawang landas na iyon ay kapwa walang balikan. Sa loob ng bulwagan, magkatapat ang isang matanda at isang binata, parehong matalim ang tingin sa isa't isa. Sa labas ng bulwagan, may isang taong nakatingin sa kanila, puno ng galit at magulong damdamin. Nagtagal ang titigan ng halos 1 minuto. Sa huli, malalim na huminga si Harry Daming at nagsabi, ang pagpili sa alinman sa dalawang landas na iyon ay walang mabuting maidudulot sa lahi ng Peacock, maliban kong ano, kumislap ang mga mata ni Yehan. Alam niyang kapag kumilos na ang hari, malapit na ang tagumpay. Matindi ang titig ni Harry Daming nang sabihin, maliban kung mapagbigyan mo ang dalawang kondisyon ko. Kung kaya mong tanggapin ang mga ito, handa akong pamunuan ang buong lahi ng Peacock upang makipag-alyansa sa lahi ng tao. Pakinggan ko, Harry Daming. Ano ang mga iyon? Una, sabi ni Harry Daming, ang lahi ng Peacock ay dapat maging isa sa mga Guardian Clan na may dugong nagmula sa Demon Saint Clan. Hindi na magiging tagapangalaga ng banal na hayop na Suzaku ang lahi ng Phoenix. Kami, ang lahi ng Peacock, ang papalit sa kanilang pwesto. Maari mo bang tanggapin iyon? Sa ilalim ng matalim na tingin ni Harry Daming, bahagyang kumunat ang noo ni Yehan. Harry Daming, sa ngayon ay hindi ko pa maipapangako iyon. Kailangan ko munang ipagbigay alam sa lahi ng Demon Saints. Tumango si Harry Daming. Inaasahan ko na rin na hindi mo agad ito matatanggap. Wala ka namang kapangyarihang magpasya para sa lahi ng Demon Saints. Sabi ni Yehan, ipaalam ko ito sa kanila at agad kitang bibigyan ng tugon. Ngayon, ano naman ang ikalawang kondisyon? Mas madali iyon kaysa sa una, tugon ni Harry Daming habang matalim ang tingin kay Yehan. Binata, alam mo naman marahil kung ano ang nararamdaman ni Ao Zexuan para sayo. Kaya't ang ikalawa kong kondisyon, ikaw, Yehan, ay kailangang maging manugang ng lahi ng Peacock. Sa labas ng bulwagan, nang marinig ito ng isang nakikinig, bahagyang nanginig ang kanyang mga mata. Ni siya mismo ay hindi inasahan na sasabihin iyon ni Harry Daming. Matamang nakatingin si Harry Daming kay Yehan. Alam niya na kung susuko ang lahi ng Peacock, kahit magtagumpay pa ang lahi ng Demon Saints laban sa mga demonyong nasa ilalim ng templo at maibalik nila ang kanilang kapangyarihan at makapagtatag ng bagong dinastiya, ang lahi ng Peacock ay hindi na muling magkakaroon ng dating katayuan. Hindi na sila maituturing na kasing halaga ng tatlong pangunahing maharlikang angkan, ang lahi ng Chanho, ang lahi ng Jiaolong, at ang lahi ng Yindai. Kaya't kailangan ni Harry Daming natiyakin na magiging manugang nila si Yehan. Sa pamamagitan ng kaugnayan ni Yehan sa lahi ng Demon Saints, kapag naging bahagi siya ng lahi ng Peacock, magbabago ang kanilang katayuan sa buong lahi ng Yao. Bukod pa rito, ang pambihirang potensyal ni Yehan ay isa rin sa mga dahilan kung bakit gusto siya ni Harry Daming. Kabanata 2653. Totoo nga ang kasabihan na, ang matatanda ay tuso. Matalas at malinaw ang pag-iisip ni Haring Daming, kaya ang mga kondisyong ibinigay niya ay pawang para sa ikabubuti ng Peacock Royal Family sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Yehan ang ikalawang kondisyon na ibinigay ni Haring Daming. Kung ikukumpara sa una, mas madali nga ito, ngunit mas personal dahil siya mismo ang sangkot. Ang maging manugang ng Peacock Royal Family at gawin si Ao Zexuan bilang kanyang asawa, bagaman tila si Yehan ang nakinabang, ay ang Peacock Royal Family pa rin ang higit na makikinabang. Ngunit pagdating sa mga babae, ayaw na ni Yehan na madagdagan pa. Alam niyang magiging di makatarungan ito kina Zhou Yuner at sa iba pa. Simula nang makarating siya sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, si Yan Yulan lamang ang tinanggap niya. Ginawa niya ito dahil sinamahan siya ni Yan Yulan noong siya ay naipit sa Jiuyo Terrace sa mundo ng mga patay. Hindi niya kayang baliwalain ang ganoong tapat na damdamin. Lubos siyang naantig, kaya't tinanggap niya si Yan Yulan. Tungkol naman kay Hiyaw, iyon ay isang aksidente, isang bagay na hindi niya inaasahan. At si Yeqing, hindi na rin kabilang doon, sapagkat mula nang mawala ito sa Qilian Mountains ng China, nakaukit na ang lugar nito sa puso ni Yehan. Kaya matapos makarating sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, si Yan Yulan lamang ang totoong tinanggap niya. Alam niyang kung madaragdagan pa iyon, masasaktan lamang sina Zhou Yuner at iba pa, at ayaw niyang mangyari iyon. Binata, hinihintay ko ang sagot mo. Ganito ba kahirap para sa iyo na maging manugang ng aking Peacock Royal Family? Malamig ngunit matalim ang tingin ni Haring Daming kay Yehan. Huminga ng malalim si Yehan. Pag-isipan ko muna ito. Maayos, tugon ni Haring Daming.
Pagbalik mo rito, gusto kong may malinaw ka ng desisyon tungkol sa dalawang kondisyong ibinigay ko. Lumisan si Yehan. Alam niyang naroon si Ao Zixuan sa labas ng bulwagan, ngunit hindi niya ito tiningnan. Alam niyang komplikado ang damdamin nito. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang usaping ito. Alam niyang kailangan ng lahi ng tao ang kapangyarihan ng Peacock Royal Family, ngunit ang kabayaran nito ay isa na namang sugat sa puso ni Zhou Yuner at ng iba. Gitling. Pagbalik ni Yehan sa maliit na bakuran ni Ao Huachang, nakita niya itong papalabas kasama si Chen Liu. Nagkatinginan silang tatlo. Tahimik na tanong ni Ao Huachang, nakausap mo na ba ang dapat mong kausapin? Tumango si Yehan. Tara, ilalabas na kita rito. Sana sa susunod, hindi na tayo magkita sa digmaan. Ngumiti si Ao Huachang. Baka sa oras na iyon, hindi ka na mag-aatubiling patayin ako. Matapos mailabas ni Yehan sina Ao Huachang at Chen Liu mula sa mundong iyon, agad siyang nagbalik sa Great Wilderness City. Hindi na niya tinanong kung saan pupunta ang dalawa. May sariling misyon si Chen Liu, at kailangang makabalik si Yehan upang ipaalam ito sa mga pinuno ng tao. Kung magtatagumpay ang planong ito, malaki ang maitutulong nito sa buong sangkatauhan. Sa ilalim ng malamig na gabi, magkasamang naglalakad sina Ao Huachang at Chen Liu, tinatamaan ng malamig na hangin. Tumangala si Ao Huachang sa langit. Handa ka bang isugol ang buhay mo para sa kanya? Tanong niya. Ngumiti si Chen Liu. Hindi ito sugal, ito ay plano. Ang balak ko ay akitin palabas ang Invincible Sword Master ng lahi ng tao upang ang mga pinunong halimaw ang mismong sumalakay sa kanya. Alam kong mag-iingat ang tatlong prinsipe, kaya ipapadala nila halos lahat ng kanilang puwersa. Sa oras na iyon, mahina ang depensa ng Fierce Demon City, at kapag umatake ang lahi ng tao, madali nilang makakamit ang kanilang layunin. Napakunot ang noo ni Ao Huachang. Bagaman tinutulungan mo siya, para mo na rin siyang tinraider. Sa huli, kamumuhian ka rin niya. At kapag nalaman ng tatlong prinsipe ang ginagawa mo, wala ka nang mapupuntahan sa buong lahi ng halimaw. Tumawa si Chen Liu. Kahit mawalan ako ng tahanan, ayos lang. Ang Tianmei clan ko ay winasak dahil sa Invincible Sword Master, pero ang nagpapatakbo sa kanya ay ang templo. Kung mapapatay ng tao ang mga tao ng templo, at mapapatay naman ng templo ang Invincible Sword Master, patas lang iyon. Iyon ang nararapat na kapalit para sa isa't isa. Sa mga mata ni Chen Liu ay sumiklab ang matinding galit. Sa totoo lang, kapwa niya kinamumuhian ang templo at ang Invincible Sword Master, sapagkat pareho silang dahilan kung bakit naglaho ang kanyang lahi. Ito ang dahilan kung bakit perpekto ang kanyang plano, isang plano na pumapatay ng tatlong ibon sa iisang bato. Tinulungan niya si Yehan na sirain ang teleportation array, ginamit niya ang mga tao laban sa templo na kinamumuhian niya, at ginamit din niya ang templo upang mawala ang Invincible Sword Master. At sa lahat ng ito, halos wala siyang kailangang gawin. Isang perpektong plano. Kabanata 2654. Ang plano ni Chen Liu ay napakadetalyado, kung malalaman ito ni Zhou Prajna, siguradong mamamangha rin siya. Tian Maizo. Sa wakas ay nalaman ni Ao Huachang ang tunay na pagkakakilanlan ni Chen Liu. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Ang plano mo, nakakatakot. Hindi ko akalaing may ganitong kalalim na pag-iisip si Chen Liu noon. Pero, matapos ang lahat ng ginawa mo para sa akin, ang tanging magagawa ko na lang ay samahan ka. Pagkatapos ng lahat ng ito, umalis tayo, magkasama. Ayos ba? Mahinang nakasandaw si Chen Liu sa balikat ni Ao Huachang, tila ibinaba ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Sa katotohanan, pagod na rin siya. Tumango si Ao Huachang. Ayos. Ayaw na rin niyang makipagkita sa ibang tao. Sa mga nagdaang araw sa mundong iyon ng mga tao na pag-isip-isip na niya ang maraming bagay. Marahil ang paglayo sa lahat ay siyang tamang desisyon. Samantala, sa bulwagan ng lahi ng tao sa dakilang lungsod ng disyerto, nagtipon ang mga pinuno ng lahi ng tao upang pakinggan ang mungkahi ni Yehan, ang plano ni Chen Liu. Ang teleportation formation, bulalas ng isa. Kaya pala nakakapasok at nakakatawid ang mga halimaw sa ating depensa nang hindi natin namamalayan. May itinayong makapangyarihang porma sayon. Nanlamig ang mga tingin ng mga pinuno. Kung hindi masisira ang porma sayon na iyon, mananatiling banta sa sangkatauhan ang mga halimaw, maaari silang muling maghasik ng pagpatay anumang oras. Tinanong siya ng isa sa mga nakakataas, Yehan, gaano ka kasigurado sa paraang ito? Sumagot siya, sa ngayon, hindi ko pa alam.
Ngunit kung magtagumpay siyang akitin palabas ang mga makapangyarihang nilalang ng lahi ng halimaw mula sa Fierce Demon City, malaki ang tsansang magtagumpay tayong sirain ang teleportation formation, at baka masupol pa natin ang kanilang hukbo. So, kailangan lang nating maghintay ng balita mula sa kanya. Tanong ni Kang Tianzo, nakatitig kay Yehan. Tumango si Yehan. Oo, sa sandaling magbigay siya ng senyales, agad tayong aatake sa lahi ng halimaw. Sumang-ayon ang lahat. Nakita nilang makabubuti ang plano, mababawasan ang pagkalugi ng lahi ng tao, mapipilitang gumamit ng puwersa ang mga halimaw, at masisira ang kanilang teleportation array. Ngunit habang wala pa ang balita mula kay Chen Liu, wala silang magagawa kundi maghintay. Matapos ang huling digmaan kung saan namatay ang tatlong Sword Masters, nananatili pa rin ang galit ng lahi ng tao. Ang bawat isa ay sabik na muling makipaglaban sa mga halimaw upang maibsan ang init ng kanilang galit. Sa mga kabundukan ng hangganan ng lahi ng tao, sa tuktok ng isang mataas na bundok, nakaupo ang dalawang Sword Master. Kapwa sila nakaupo ng nakatiklop ang mga paa. Ang isa, nakasuot ng berdeng kasuotan at may banayad ng ngiti, siya ang unbeaten Sword Master. Ang isa naman, nakaitim at malamig ang mukha, hindi mahilig magsalita, siya ang invincible Sword Master. Ang Peerless Sword Master ay wala pa roon sa mga sandaling iyon. Ang layunin natin sa paglabas ay para takutin ang lahi ng halimaw, upang hindi sila kumilos ng padalos-dalos, sabi ng Invincible Sword Master, malamig ang tinig. Ngayon, natamo na natin ang layuning iyon. Kung maglalakas loob pa rin silang umatake, papatayin natin silang muli. Ngumiti ng bahagya si Unbeaten Sword Master. Brother Invincible, hindi tanga ang mga halimaw. Sigurado akong nakipag-ugnayan na sila sa temple. May ilang matatandang halimaw doon, at ngayong lumabas tayo sa larangan, tiyak na magpapadala sila ng mga tagapagtanggol. Ang mga matandang relikya mula sa temple ng mga halimaw, matagal na sanang dapat naglaho ang mga iyon. Kung magpapakita sila ngayon, pagkakataon ko na iyon upang ipadala sila sa impyerno. Malamig na wika ng Invincible Sword Master. Wala man lang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Biglang may bahagyang pag-uga sa paligid. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang figurang nakaputi, si Wushuang Sword Master. Lumapag siya sa tuktok ng bundok at umupo sa tabi ng dalawa. Brother Wushuang, tanong ni Unbeaten Sword Master, may galaw ba mula sa mga halimaw? Sumagot si Wushuang, wala pa. Tila dahil sa paglabas natin, nagiging maingat na sila ngayon. Mukhang naghihintay sila ng tulong mula sa labas bago kumilos. Pero, sandaling tumigil siya, bago tumingin kay Invincible Sword Master. Nakakita ako ng mga bakas ng Tianmei clan sa Fierce Demon City. Nanigas ang mukha ni Invincible Sword Master. Tianmei clan, bulong niya. Alam ng lahat ang masalimuot na nakaraan niya sa lahing iyon, isang sugat sa kanyang puso na hindi pa rin naghihilom. Tumayo siya, nagliliyab ang mga mata. Pupunta ako sa Yaozo. Personal kong aasikasuhin ito. At sa isang iglap, naglaho siya sa paningin ng dalawa. Umiling si Wushuang Sword Master. Mukhang hindi pa rin niya kayang bitawan ang nakaraan. Tumingin si Unbeaten Sword Master sa kanya. Brother Wushuang, sigurado ka bang totoo ang nakita mo? Bakit lumitaw ang Tianmei clan sa mga halimaw sa ganitong panahon? Kabanata 2655. Tumango si Sword Master Wushuang at sinabi, aking sinuri mismo, at totoo ngang angkan ng Tianmei iyon, at malamang ay nandoon ang nag-iisang inapo ng tunay na dugong linya ng Tianmei clan. Kung hindi, hindi ko ito babanggitan. Ang Unbeaten Sword Master ay tumingin sa kawalan. Ang nag-iisang inapo ng tunay na dugo ng Tianmei clan, kung gayon, parang kailangan talagang si Brother Woody ang humarap dito. Pero hindi ko alam kung ang paglitaw ng Tianmei clan sa panahong ito ay magandang senyales o masama. Sabi ni Wushuang Jansen, sa kakayahan niyang Woody, kakaunti lamang sa buong mundo ang makakahadlang sa kanya. Hayaan nating siya muna ang humarap sa bagay na ito. Sa loob ng maraming taon, hindi niya maabot ang antas ng Emperor of Heaven. Marahil ay dahil iyon sa bigat ng kanyang damdamin. Sa palagay ko, ang paglitaw ng Tianmei clan ay maaaring maging pagkakataon niya. Umaasa ako, tugon ni Unbeaten Sword Master. Sa kampo ng mga halimaw lungsod ng Falling Demon. Ito ay isang syudad na daan-daang kilometro ang layo mula sa Fierce Demon City. Pag-alis ng Tianmei clan mula roon, nagtungo silang lahat dito. Alam ni Chen Liu na kung mananatili sila sa Fierce Demon City, kahit malaman ni Invincible Sword Master na nagbalik ang Tianmei clan, hindi siya basta-basta magpapakita. Ngunit kung aalis sila, siguradong pupuntahan sila nito. Siyempre,
Layunin din ni Chenlio na ilayo ang mga malalakas na nilalang mula sa Fierce Demon City upang mas madali para sa lahi ng tao na sirain ang teleportation array. Prinsesa, handa na ang lahat. Kailangan na lang nating hintayin na dumating si Yang Wudi. Pero, sigurado ka bang darating siya? Tanong ng isa sa mga mandirigmang Tianmei. Darating siya, sagot ni Chenlio na may malamig na liwanag sa mga mata. Si Yang Wudi, ang Invincible Sword Master ng lahi ng tao, mayabang, marangal, at puno ng pagmamalaki. Kapag narinig niya ang salitang Tianmei Clan, hindi siya mananatiling tahimik. Ipahanda na ang pakikipag-ugnayan sa Fierce Demon City. Sa oras na dumating siya, ang Falling Demon City na ito ang magiging libingan niya. Sa sandaling iyon, parehong nag-aantay ang lahi ng tao at ng mga halimaw sa balita ni Chenlio. Naghanda na rin ang mga halimaw ng malalakas na puwersa, kabilang ang isang mandirigma mula sa Heavenly Demon Realm. Ang pinagsamang lakas na iyon ay tunay na maaaring magdulot ng malaking panganib kay Invincible Sword Master. Ngunit habang nag-aantay, dumating na si Invincible Sword Master sa Fierce Demon City. Ang Tianmei Clan mismo ang nagpakalat ng balita. Madali niyang natunton ang lokasyon dahil pamilyar siya sa kanilang enerhiya, kaya't kitang-kita niya ang bawat galaw ng Luoyao City. Prinsesa, dumating na si Yang Wudi. Sigaw ng isang kawal ng Tianmei. Kumikislap ang mga mata ni Chenlio. Makipag-ugnayan sa Fierce Demon City, panahon na para kumilos sila. Matapos sabihin iyon, personal siyang nagpadala ng mensahe kay Yehan. Kapag umalis na ang mga makapangyarihang halimaw mula sa Fierce Demon City, makakalamang ng malaki ang lahi ng tao. Samantala, sa Great Wilderness City, parehong nakatanggap ng balita ang tatlong prinsipe ng Monster Race at si Yehan. Hehe, hindi dapat maliitin ang babaeng iyon, sabi ng isa sa mga prinsipe. Dahil dumating na si Invincible Sword Master, simulan na natin. Ngayong araw, walang makakaligtas. Pinamunuan ng tatlong prinsipe ang hukbong demonyo patungo sa Luoyao City. Sa kabilang panig naman, sa hangganan ng lahi ng tao, nagtipon na ang hukbo. Sa pamumuno ni Yehan at Kang Tianzhou, mabilis silang nagmarcha patungo sa Demon City. Isang bagong labanan ang muling magsisimula. Sa Falling Demon City, lumitaw si Chenlio at ang mga mandirigmang Tianmei sa kalangitan. Dumating na si Invincible Sword Master, kaya't wala na siyang dahilan upang umiwas. Hindi lamang dahil sa kanilang nakaraan, kundi dahil sa malalim na galit na matagal na niyang kinikimkim laban sa kanya. Ang lalaking minsang hinangaan ng mundo, siya ring sumire sa kanyang buhay at sa buong Tianmei Clan. Kahit na dumadaloy sa kanyang katawan ang dugo ng taong iyon, hindi niya ito patatawarin. Prinsesa, siya ay narito. Sigaw ng isang taga-subaybay. Sa harapan nila ay lumitaw ang isang lalaking nakaitim, may dala-dalang sinaunang espada, malamig ang mukha, at matalim ang mga matang tulad ng gabi, si Yang Wudi, ang Invincible Sword Master. Ang malamig na titig ni Chenlio ay naging mas matalim, walang kahit bahagyang emosyon. Maraming beses na niyang nakita ang kanyang larawan, ngunit ito ang unang pagkakataon na magkaharap sila ng tunay. Ang mga mandirigma ng Tianmei Clan ay tumitig din ng may galit. Ang lalaking nasa harap nila ngayon, siya ang kanilang pakay mula pa nang pumasok sila sa mundo ng tao. Kabanata 2656. Bagamat tanyag at kinatatakutan ng kalaban, kailangan pa ring ipaghiganti ng Tianmei Clan ang kanilang malaking puot. Tianmei Clan, hindi ko akalaing may natitira pa sa inyo, malamig na sabi ng Invincible Sword Master habang nakatingin sa grupo ng Tianmei na nasa harapan niya. Hindi siya kailanman nagpadala sa emosyon, maliban na lang pagdating sa Tianmei Clan, ito ang matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Ngumiti si Chenlio ng malamig. Ano, nagulat ka bang buhay pa rin ang Tianmei Clan? O sa tingin mo, dapat na kaming naglaho sa mundo? Sagot ni Invincible Sword Master, tunay nga, nagulat ako na may natitira pa sa Tianmei Clan. Pero ngayong naglalaban ang lahi ng tao at ng mga halimaw, magulo ang daigdig. Sa panahong ito, hindi kayo dapat nagpapakita. Kailangan pa ba naming magpaturo sa'yo, Yang Wudi, kung anong dapat naming gawin? Malamig na tugon ni Chenlio. Mula sa kanyang katawan ay biglang sumiklab ang malamig na killing intent, ang puot na kanyang itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyang kumawala ngayong araw. Sabi ni Invincible Sword Master, tungkulin kong protektahan ang Tianmei Clan. Noon, hindi ko kayo na ipagtanggol, ngunit ngayon, hindi ko hahayaang may makapinsala sa inyo. Ang lupain ng mga halimaw ay hindi ligtas para sa inyo. Mapagkunwaring lalaking mabuti, mariing sagot ni Chenlio. Kahit mamatay ang buong Tianmei Clan, hindi namin kailangan ang awa mo, Yang Wudi.
Para sa akin, ikaw mismo ang pinakamalaking banta. Ang pagbabalik ng Tianmei clan ay upang tuluyang alisin ang banta mong iyon. Yang Woody, ngayong narito ka sa Falling Demon City, ito na ang magiging libingan mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Invincible Swordmaster. Totoo, may kasalanan ako noon sa Tianmei clan, wika niya, ngunit malinaw ang aking budi. Malinaw ang budi. Mariing tugon ni Chen Liu. Ang Tianmei clan ay nawasak dahil sayo. Ang making ng aming angkan ay namatay sa ilalim ng espada mo. Ganyan ba ang tinatawag mong malinaw na budi? Ang mga mandirigma ng Tianmei clan ay tumitig ng malamig. Matatanggap pa nila ang pagkawasak ng kanilang angkan, ngunit hindi nila mapapatawad ang pagtataksil ni Yang Woody. Dahil sa kanya, nabuwag ang buong Tianmei clan, at sa huli, pinatay pa niya ang babaeng umibig sa kanya. Sa narinig, bahagyang nanginig ang mukha ni Invincible Swordmaster. Ang mga salitang iyon ay tila punyal na bumaon sa kanyang dibdib, hindi siya makapagsalita. Marami ng dugo ang nadikit sa kanyang espada, at hindi siya kailanman nagsisi, maliban sa pagkakataong iyon. Ang babaeng kanyang minahal, siya ring namatay sa mismong espada niya. Ang alaalang iyon ang naging hadlang na hindi pa rin niya malagpasan hanggang ngayon. Ang maganda nitong mukha ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, kahit lumipas na ang mga taon. Ang tanging pag-ibig niya ay namatay kasabay ng babaeng iyon. Huminga ng malalim si Invincible Swordmaster, pinilit niyang pigilan ang pag-alon ng damdamin sa kanyang puso. Sa buhay kong ito, sabi niya, wala akong inutang na utang na loob sa kahit sino, maliban sa kanya. May puot kayo sa puso, at bibigyan ko kayo ng pagkakataong maibsan iyon. Ngunit hindi ngayon. Umalis muna kayo sa lupain ng mga halimaw, hindi ito ligtas para sa inyo. Umalis. Malamig na tawa ni Chen Liu. Yang Woody, ngayong pumasok ka sa teritoryo ng Yaozo, akala mo ba makakaalis ka pa? Ngumiti ng banayad ang Invincible Swordmaster. Maliban sa 3 banal ng lahi ng halimaw, si Yang Woody ay makakaalis at makakapasok saan man niya gusto. Sino ang pipigil sa akin? Ang kanyang titig ay parang talam ng espada, at ang lakas na nagmumula sa kanyang katawan ay nakakatindig balahibo. Ito ang tunay na Invincible Swordmaster, sa sandaling ilabas niya ang kanyang talas, iilan lamang sa mundo ang makakaharap sa kanya ng hindi nanginginig. Hehe, biglang narinig ang malamig na tawa na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Talagang kahanga-hanga ka, Invincible Swordmaster. Ganyang uri ng tapang, bihira na sa panahon ngayon. Ngunit hindi mo ba masyadong binabastos ang lahi ng mga halimaw, na tinuring mo pang parang bakuran mo ang aming teritoryo? Kasabay ng tinig na iyon ay ang pagragasan ng nakakakilabot na enerhiya ng pagpatay. Matagal nang galit ang mga halimaw sa 3 dakilang swordmasters ng tao, na minsang sumugod sa kanilang bayan at umalis na parang walang sino man ang makakahadlang. Kaya ngayon na may pagkakataon silang makaganti, kahit buhay nila ang kapalit, papatayin nila ang swordmasters. At heto na ang pagkakataon. Nang marinig iyon, kumislap ang matalim na liwanag sa mga mata ni Invincible Swordmaster, at sa isang iglap ay kumalat sa buong paligid ang kanyang Invincible Sword Aura. Sa ilalim ng malamig niyang titig, unti-unting nagsilabasan mula sa himpapawid ang mga mandirigmang halimaw, tila mga Diyos na bumaba mula sa langit. Ang kanilang napakalakas na presensya ay agad na bumalot sa buong mundo, pati ang espasyo ay tila naging kulungan. Daan-daang heavenly demon gods at libu-libong sky demon experts ang pumalibot sa kanya, walang daan palabas. Ang tanawin ay nakakapangilabot, at lahat ng halimaw sa Falling Demon City ay nanginginig sa sindak. Ngunit kahit ganoon kalakas ang puwersang kaharap niya, nanatiling kalmado si Invincible Swordmaster, malamig pa rin ang kanyang titig, at mahigpit pa rin ang kapit sa espada. Siya ay Invincible Swordmaster, iilan lamang sa buong mundo ang makakahadlang sa kanyang espada. Kahit sa ganitong matinding sitwasyon, hindi siya natitinag. Dahil sa kanyang kamay, ang espada ay hindi kailanman matatalo. Nakita iyon ni Chen Liu, at lalo pang tumalim ang puot sa kanyang mga mata. Ngayon na narito na ang hukbong halimaw, alam niyang tapos na ang lahat. Ang katapusan ni Yang Woody ay nakatakda na. Ang kanyang maalamat na buhay ay magwawakas ngayon. Kabanata 2657. Habang dumarating ang 3 prinsipe na may malamig na mga mukha, lahat ng makapangyarihang nilalang ng Yaozo, lahi ng mga halimaw, ay nakatuon ang tingin sa Invincible Swordmaster, at ang nakamamatay na pagnanais pumatay ay nag-uumapo sa buong paligid. Invincible Swordmaster, malamig na sabi ni Prinsipe Yazi, hindi mo inasahan na muli tayong magkikita ng ganito kabilas matapos ang laban sa Demon City. Kung ganun, malamig na tugon ni Yang Woody, papatayin ko kayo muli ngayon.
Ang sinaunang espada sa kanyang likuran ay dahan-dahang humugot mula sa kaluban, at ang nagngangalit na espiritu ng espada ay umalangaw-ngaw sa himpapawid na parang dumadaluyong na alon. Ha! Tingnan natin kung totoo ngang walang makakatumbas sa'yo, Invincible Swordmaster. Pero sino ang mag-aakalang dinala ka rito mismo ng sarili mong anak? Pang-aasar ni Prinsipe Yazi, nakangising malamig. Sikat ka sa buong mundo, pero ganito lang pala ang magiging katapusan mo. Nang marinig iyon, biglang umusbong ang kaguluhan sa puso ni Yang Wudi. Lumingon siya kay Chen Liu, na nakatayo sa di kalayuan. Ha! Ang landas ay tumataas ng isang talampakan, ngunit ang demonyo ay laging isang talampakan na mas mataas. Ngayon, ay padadala namin kayong mag-ama sa impyerno upang magtagpo roon para wala nang magiging banta pa sa hinaharap. Tumawa ng malupit si Prinsipe Habo, at biglang namutla ang mga mukha ng mga mandirigma ng Tianmei clan. Hindi nila inasahan na nais din palang lipulin ng Yaozo ang kanilang lahi. Nangunot ang noo ni Chen Liu. Hindi ito ang inaasahan niya, ang plano niya ay pinan si Yang Wudi at hayaang patayin ito ng mga Yaozo habang ginagamit din ang pagkakataon para umatake ang hukbong tao sa Fierce Demon City. Ngunit sa labis na paniniwala sa sarili, nakalimutan niyang ang tatlong prinsipe ng Yaozo ang pinakamapanlinlang at pinakamabangis sa kanilang lahi, mga nilalang na kayang pumatay ng milyon-milyon ng walang pag-aalinlangan. Masyado kayong nagbibiro, mga prinsipe, mariing sabi ni Chen Liu. Magkatuwang tayong lumalaban. Mayroon tayong iisang kaaway. Ngunit ngumisi lamang si Prinsipe Habo, oo, salamat sayo at nadala mo rito ang Invincible Swordmaster. Pero ikaw, babae, ay masyadong mapanganib. Kung kaya mong patayin ang sarili mong ama, ano pa kaya ang kaya mong gawin sa amin? Mas mabuti nang sabay naming ipadala kayong mag-ama sa impyerno para magkaayos kayo roon. Nanginginig sa galit at takot si Chen Liu. Alam niyang nilero siya ng mga prinsipe. Ang kanyang mga plano ay bumagsak sa harap ng kanilang pusong mga ngiti. Yang Wudi, sneer ni Prinsipe Yazi, huwag ka nang magduda. Ikaw at ang iyong anak ay mamamatay dito ngayon. At pagdating ninyo sa impyerno, magkikita rin kayong muli. Tahimik na huminga si Yang Wudi. Ang malamig niyang mga mata ay nakatitig sa dalagang kaharap, at sa ilalim ng kanyang matatag na anyo ay may bahid ng panginginig. Totoo ba ang sinasabi nila? Mahinang tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot si Chen Liu. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob-loob niya ay gulo at pangamba. Matagal ko nang pinangarap ang ganitong laban, bulong ni Yang Wudi. At kahit harapin ko pa ang lahat ng demonyo sa langit, hindi ako uurong. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada, kumikislap ang talim nito na parang kidlat. Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko ito bilang mandirigmang may dangal. Patayin sila, sigaw ni Prinsipe Yazi. Sa isang iglap, umalimbakay ang mabagsik na hangin habang libo-libong halimaw ang sabay-sabay na umatake. Ang kanilang masamang enerhiya ay bumalot sa paligid, parang bagyong wawasak sa buong mundo. Malamig na tugon ni Chen Liu, panalo nga kayo ngayon, ngunit ito rin ang araw ng inyong pagkatalo. Tumindig ang mga mandirigma ng Tianmei clan sa tabi ni Yang Wudi, iron iyan ng tadhana, sapagkat ang mga nais niyang patayin ay ngayon ay kakampi niya sa laban para mabuhay. Ngunit habang naglalaban ang dalawang puwersa, napaisip si Prinsipe Habo. Parang, may mali. Masyadong maayos ang lahat. Sa kanyang mga mata, kumikislap ang isang hinala. Hindi niya alam na sa oras na iyon, ang plano ni Yehan ay unti-unti nang isinasagawa upang salakayin ang Fierce Demon City mula sa labas. Kabanata 2658. Sa parehong sandali na umatake ang hukbo ng mga malalakas na mandirigma mula sa Falling Demon City laban sa Invincible Swordmaster, dumating naman ang hukbong tao sa hangganan sa labas ng Fierce Demon City. May mga nakatalagang puwersa ng Yaozo, lahi ng mga halimaw, dito, ngunit halos 2/3 ng kanilang hukbo ay dinala ng tatlong prinsipe patungong Falling Demon City upang harapin si Yang Wudi. Hindi, mga tao, dumating ang hukbo ng tao. Sigaw ng isang sundalong halimaw. Nagulantang ang mga Yaozo na nagbabantay, ngunit nang makita nila ang napakalawak na hukbo ng tao na parang maitim na ulap sa kalangitan, wala na silang nagawa kundi ipagtanggol ang kanilang lungsod. Sumugod sa Fierce Demon City. Wasakin ang teleportation formation. Tapusin agad ang laban. Malamig na utos ni Yehan, itinuturo ng kanyang espada ang direksyon ng lungsod. Sa likuran niya, ang hukbong tao ay sumugod na parang napakaraming balang na bumabaha mula sa langit. Sa kasalukuyan, kulang sa mga makapangyarihang mandirigmang Yaozo ang Fierce Demon City, isang bihirang pagkakataon na hindi dapat palampasin.
Hindi lamang alam ng hukbong tao ang matinding panganib na kinakaharap ngayon ni Invincible Swordmaster. Sa gitna ng napakalakas na hukbo ng Yaozo sa Falling Demon City, tiyak na may dugo na muling dadanak. Nang tuluyang sumugod ang hukbong tao, ang Fierce Demon City ay tila ginising ng impyerno. Ang mga sigaw ng labanan ay nag-alingaw-ngaw, at ang dugo ay bumaha sa mga lansangan. Sa loob lamang ng ilang sandali, libo-libo ang nasawi. Ang kawalan ng mga pinunong Yaozo ay naging malaking kapansanan sa kanilang panig. Wala silang sapat na mga mandirigma upang harapin ang mga malalakas na nilalang ng lahi ng tao. Dahil dito, sa unang bagzo pa lamang ng laban, malinaw na ang hukbong tao ang may kalamangan. Sapagkat bukod sa mahusay na estratehiya, ang tagumpay sa digmaan ay nakasalalay din sa mga pinakamakapangyarihang mandirigma. Kung wala silang katumbas, walang halaga ang dami ng kanilang hukbo. Ang mga mandirigmang gaya ng tatlong dakilang swordmaster ng lahi ng tao ay kayang wasakin ang buong hukbong halimaw kahit sila'y kakaunti lamang, tanda ng kapangyarihang hindi kayang tumbasan. Sa himpapawid ng Fierce Demon City, ang amoy ng dugo ay kumalat na parang ulap ng kamatayan. Ang mga sigaw, pagsabog, at kalansing ng mga espada ay umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Habang tumatagal, humihina ang loob ng Yaozo, at lalo namang nagiging mabangis at walang takot ang hukbong tao. Shi! Ang kapangyarihan ng espada ni Yehan ay naglalagablab sa paligid, pumuputol ng hangin, at bawat halimaw na lumalapit ay napapatay sa isang iglap. Kasama niya si Yeching, at sa kanilang pagtutulungan, kahit ang pinakamatitinding mandirigma ng Heavenly Demon Realm ay hindi makatiis sa kanilang sabayang atake. Puno ng dugo ang katawan ni Yehan, at mahigit 1,000 halimaw na ang naliga sa ilalim ng kanyang espada. Patuloy na sumusulong ang hukbong tao patungo sa gitna ng Fierce Demon City. Sa misyon nilang ito, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pagpatay ng mga Yaozo, kundi ang pagwasak sa teleportation formation. Hanggat ito ay hindi nasa Syra, mananatiling malaking panganib ito sa buong lahi ng tao. Samantala, sa layo ng ilang daang milya, nagngangalit din ang digmaan sa Luoyao City. Doon, ipinakita ng Invincible Swordmaster ang tunay na kahulugan ng Invincible. Sa loob ng ilang libong metro, walang halimaw ang makalapit sa kanya. Ang bawat pagigkas ng kanyang espada ay parang lindol na gumigiba sa langit at lupa. Kalahati ng buong lungsod ay nawasak na dahil sa kanyang labanan. Ang hangin ay puno ng malaulan na liwanag ng espada, mga talim ng enerhiya na parang mga talulot ng kamatayan. Bagaman libo-libo ang mga Yaozo sa Luoyao City, hindi pa rin nila kayang supulan ang kapangyarihan ng Invincible Swordmaster. Ngunit kahit ganon, nagbayad ng malaki ang Tianmei clan. Sa 4 nilang pinakamatataas na demon gods, 3 na ang napatay. Kung hindi pinrotektahan ni Yang Wudi ang karamihan ng mga atake, malamang ay wala nang natira sa kanila sa unang yugto ng laban. Ngayon, tanging sina Chenliu at Jiunyang na lamang ang natitirang buhay mula sa Tianmei clan. Ang pagkawasak ng kanilang lahi ay nagpasiklab ng sukdulang puot kay Chenliu, ngunit alam niyang ang araw na ito ay katapusan na nila. Sa pagbitbit niya kay Invincible Swordmaster sa ganitong desperadong labanan, isinama rin niya sa kapahamakan ang buong lahi ng Tianmei clan. Kabanata 2659. Kung hindi lamang dahil patuloy na ginagawa ng Invincible Swordmaster ang lahat upang protektahan ang lahing Tianmei laban sa mga Yaozo, lahi ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan ni Chenliu ang likod ng lalaking matikas na nakatayo sa gitna ng kawalan, tandem ang kanyang espada na tila walang makapapantay, tinatanggol ang mga Tianmei laban sa walang humpay na pag-atake, hindi pa rin humupa ang galit na nararamdaman niya para rito. Ang galit na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay hindi mawawala sa isang iglap. Bagamat buong lakas siyang ipinagtatanggol ng Invincible Swordmaster, halos maubos na ang lakas nito dahil sa matinding labanan. Ngunit kahit ganoon, ang salitang, patawad, ay hindi kailanman lilito sa puso ni Chenliu. Mas mahigit langit, prinsesa ng lahing Tianmei, sana sa susunod na buhay, hindi na ganito kahabag-habag ang kapalaran ng ating lahi. Sa sandaling iyon, isang malakas na atake ang tumagos sa depensa ni Jiunyang, tinuhog ang kanyang katawan. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag sa kanyang mga mata, nakatitig pa rin siya sa tanging tagapagmana ng dugong marangal ng Tianmei clan. Mas mahigit, Jiunyang. Nang masaksihan ni Chenliu ang pagkamatay ni Jiunyang, binalot ng matinding kalungkutan ang kanyang puso, ang mga luhay di na mapigilan. Mas mahigit, prinsesa, kung mabubuhay ka man, pakawalan mo na ang iyong galit. Ang tanging malakas na Diyos ang demonyo ng lahing Tianmei ay sugatan na rin ng malubha.
Alam niyang iyon na ang kanyang katapusan, ang sabayan sa kamatayan ng iba pang kasamahan. Ngunit ayaw niyang manatiling pasan ni Chen Liu ang bigat ng paghihiganti. Pagkasabi nito, sumugod siya diretso sa hukbo ng Yaozo. Isa-isang tumago sa kanyang katawan ang mga nakamamatay na enerhiya, hanggang sa boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Nagpakamatay ang Diyos ang demonyo, ang kanyang lakas ay nagpasabog ng malaking itim na butas na 200 metro ang laki, pinuksa ang halos 100 mandirigman ng Yaozo. Sa ilalim ng proteksyon ng Invincible Sword Master, si Chen Liu ay umiiyak na lamang. Lahat ng kanyang mga kasama, lahat ng nagmahal at nagtiwala sa kanya, patay na. Siya na lang ang natitirang buhay na Tian Mei. Mas mahigit, sa tingin mo ba, ang pagpapasabog ng sarili ay magbabago ng iyong tadhana? Ngayon ang katapusan ninyo. Ang lungsod ng bumagsak na demonyo ang magiging libingan ninyo. Ang mga mata ng tatlong prinsipe ng Yaozo ay malamig at puno ng kasamaan. Alam nilang nakakatakot ang Invincible Sword Master, ngunit sa ilalim ng patuloy na mga pag-atake ng Yaozo, kahit siya'y mapapahina at tuluyang babagsak. Boom! 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 Ang bawat hampas ng espada ay yumanig sa buong mundo. Bagaman mabilis maubos ang kanyang lakas, hindi siya umatras, alang-alang sa babaeng nasa likuran niya. Ngunit bigla, isang mapanlinlang na atake ang nakalusot sa kanyang depensa, dumiretso kay Chen Liu. Tumagos ito sa kanyang dibdib at sa isang iglap, bumalot sa hangin ang pulang ulap ng dugo. Sa sandaling iyon, ang lungkot sa mukha ni Chen Liu ay napalitan ng kapanatagan at pangungulila. May isang tao pa siyang hinihintay sa mundo ng mga tao, isang taong umaasang makakabalik siya. Mas mahigit, hindi. Ang malamig at walang emosyon na mukha ng Invincible Sword Master ay biglang napuno ng matinding galit, nagdilim ang langit sa kanyang puot. Ang babaeng iyon, marahil ang kanyang tanging tagapagmana, hindi pa niya naririnig ang kasagutan mula sa kanya, at ngayon ay kinuha na ng kamatayan. Sa sandaling iyon, ang galit ng Invincible Sword Master ay yumanig sa buong mundo, ang kanyang espada ay maglilibing sa lahat ng nasa paligid. Ang katawan ni Chen Liu ay tuluyang nilamon ng nakamamatay na enerhiya. Wala nang natirang buhay sa kanya. Sa lakas ng mga kalaban, kahit ang atake na nakalusot, ay hindi na niya kayang labanan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, habang unti-unting nagiging magaan ang kanyang katawan, naramdaman ni Chen Liu na naglalaho na ang lahat ng kanyang lakas. At bago siya tuluyang mawala, isang banayad ng ngiti at kapanatagan ang nakita sa kanyang mga mata. Kabanata 2660. Lahat ng mga mandirigmang malakas ng Tian Mei clan ay nasawi sa labanan. Dahil dito, tuluyang nawala ang pag-asang mabuhay ni Chen Liu, ngunit sa kabila ng lahat, isang imahe lamang ang muling sumilay sa kanyang isipan, ang taong hinihintay pa rin siya sa mundo ng tao. Doon, may isang tao pang naghihintay sa kanyang pagbabalik. May pangakong silang dalawa lamang ang nakakaalam, sa muling pagkakataong ito, hindi na natin palalampasan ang isa't isa sa mundong ito. Ngunit alam ni Chen Liu, hindi na niya matutupad ang pangakong iyon. Mas mahigit, hindi. Sa sandaling iyon, ang Invincible Sword Master ay biglang bumulwak ng walang katapusang puot at pagnanais na pumatay. Ang pagkamatay ng babae ay muling nagbalik sa kanya sa mga alaala ng nakaraan, noong panahon na wala rin siyang kakayahang protektahan ang Tian Mei clan. Noon, sa hiling ng isang babae, ginamit niya ang kanyang espada upang wakasan ang sariling buhay nito. Buzz! Buzz! Isang iglap lang, ang nakatatakot na enerhiya ng galit ay kumalat sa buong mundo. Ang lahat ng nilalang sa paligid, lalo na ang mga mandirigma ng Yaozo, ay biglang nanginag sa takot. Ang kanilang mga kaluluwa at katawan ay tila naikulong ng presensya ng lalaking nakatindig sa langit. Sa sandaling iyon, niyakap ng Invincible Sword Master ang halos walang buhay na si Chen Liu. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagliliyab, gaya ng kanyang espada. Dahil sa kanyang presensya, natigil ang lahat ng pag-atake sa paligid. Mas mahigit hindi, ikaw ang tanging tagapagmana ng Tian Mei clan, at ikaw rin ang tanging tagapagmana ko, Yang Wudi. Paano matatapos ang marilag mong buhay sa ganitong paraan? Mula sa lalaking may malamig na mga mata, isang malakas na sigaw ang sumabog sa langit, isang alulong ng galit at pighati na tila sumire sa himpapawid. Ngayon, hindi man niya tiyak kung tunay na anak niya si Chen Liu, alam niya na ito ang huling tagapagmana ng kanilang lahi. Ngunit muli, nabigo siyang protektahan ang lahing Tian Mei. Mas mahigit, sabihin mo kay Yang Wudi, na nabigo akong tuparin ang pangako ko. Pero, mahal ko siya. Sa puso ko, mas mahalaga siya kaysa kay Yehan. Unti-unting naglaho ang banal na liwanag sa mga mata ni Chen Liu.
Ang kanyang mga matang puno ng kapanatagan at pangungulila ay tumigil sa pagtingin sa lalaking may hawak sa kanya. Ang lalaking ito, ang kanyang ama, at kasabay nito, ang taong kinasusuklaman niya ng labis. Ngunit sa huli, sa mga bisig din niya siya pumanaw. Marahil, ang komplikadong sumpa at puot sa pagitan nila ay dito na nagtatapos. Ang taong kinamumuhian niya ay siya ring taong nagpatuloy sa kanyang dugo, isang ugnayang hindi kailanman mapuputol. Mas mahigit, hindi, Charm King, huwag. Ang tinig ng Invincible Swordmaster, Yang Woody, ay paos at puno ng sakit. Isang malakas na alulong ng pagdadalamati at galit ang yumanig sa buong daigdig, na tila bumubuti sa langit mismo. Sa kanyang mga bisig, niyakap niya si Chen Liu ng mahigpit, muli niyang naranasan ang sakit ng nakaraan, ang pagkabigo, at ang pagkawala. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, isang sigaw ng pighati na umabot hanggang sa kaluluwa ng bawat nilalang. Sa magulong labanan sa paligid, habang yakap ni Yang Woody ang walang buhay na katawan ni Chen Liu, malamig na pinagmasdan ng tatlong prinsipe ng Yaozo ang eksena. Alam nilang ito na ang tamang sandali. Ang lahat ng Tianmei ay patay na, at ang Invincible Swordmaster ay nasa bingit ng pagkabaliw. Mas mahigit, umaksyon. Patayin ang Invincible Swordmaster. Sabay-sabay na sumigaw ang tatlong prinsipe. Muling kumilos ang hukbo ng Yaozo, libo-libong nilalang ng demonyo ang naglabasan, naglalabas ng kapangyarihang kayang magwasak ng mundo. Ngunit sa gitna ng lahat, mas mahigit, Yaozo, sabayan ninyong mamatay. Biglang nagliyab ang kalangitan. Ang Invincible Swordmaster, sa gitna ng sukdulang galit, ay naglabas ng makapangyarihang espada na tila sumasaklaw sa buong nakaraan at kasalukuyan. Mas mahigit, Rebirth Sword, Destruction. Sa isang iglap, ang liwanag ng espada ay parang apoy na nagliyab sa kalangitan, lumawak ng lumawak hanggang lumunin ang lahat ng mandirigma ng Yaozo. Bago pa man sila makagalaw, naubos sila ng sumabog na liwanag ng espada. Sa lungsod sa ibaba, lumulubog ang lupa ng halos 1,000 metro, habang ang kalangitan ay naging itim na butas ng paggunaw. Ang tatlong prinsipe ng Yaozo ay napaatras, nanginginig sa takot. Ang galit na Invincible Swordmaster ay hindi na isang tao, isa na siyang Diyos na kayang magwasak ng mundo. Mas mahigit, hindi maaari. Hindi pa ba nauubos ang lakas ni Yang Woody? Galit na sigaw ni Prinsipe Swanee, habang daan-daang nilalang ng Yaozo ang pinutol ng espada ni Yang Woody. Kahit libo-libo silang nagsanib puwersa, hindi nila magawang pabagsakin ang isang tao. Ngunit bigla, habang umatras si Prinsipe Yazi, napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang Soul Jade Sleep, at matapos basahin ito, namutla ang kanyang mukha na parang hinatulan ng kamatayan. Mas mahigit, mabilis. Ang lahi ng tao, sinimulan na ang pananakop. Bumalik tayo sa Fierce Demon City.